Good afternoon, church! Merry Christmas sa bawat isa! Those who are here and those watching in their own homes, Merry, Merry Christmas! It's a Merry Christmas in spite of all the odds that took place for the year 2020. Still, we are here alive and well because of God's faithfulness. Amen. Amen. Thank you, Lord. And so we're going to be starting our second night para po sa ating sambang gabi. But before that, I will be showing to you a very funny video again. English po ulit. Kaya pakinggan po natin and let's just siguro sa atin tayo makakapag-relate doon sa magiging mapapanood natin na video na to. Roll VTR! Look at it. Hi. Hi, can I help you with something? Yes, I'm renting the Airbnb downstairs, but I can't get the lockbox with the key to open up. I was wondering if I could borrow your phone or... Yeah. Yep. Yeah, of course. Yeah, come on in. I'm Claire. This is Jeremy. I'm Jesus. What? I'm Jesus? Oh my god. Yes, exactly. Wow, nice place. Cute. Can I offer you a drink or like a water? Oh, no thanks, I'm driving later. Looks like you guys are having a party or something. Oh yeah. It's we're Christmas decorating. I like it. It's like an outside inside sort of vibe. Those socks look like a fire hazard. Is it? Is that up to code? I don't know. I don't think so. They're Christmas stockings Cool. for Christmas. Sounds fun. Sorry, it's your birthday. Oh, happy birthday. No, it's not. It's not my birthday. It's your birthday. No, it's not. Yes, it is. No, it's not. Yeah, in the manger with the stable. You hear him all that. Did Paul put you up to this? No, we do this every year. It's December 25th. We celebrate Jesus's Your birthday. birthday. Okay. I mean, it's kind of weird to celebrate the birthday of a guy who you just met. Also, my birthday's May 13th. It is. Yeah. Taurus. Spring baby. Strong-willed. Gets me in a bit of trouble. Yeah. That's okay. It was a very long time ago. I don't know how many years. 2018. Yeah, that's right. How did you know? It's just a guess. You been following me? No. He's just a good guesser. Cool. Jesus Christ. Yeah? Not you. Oh. What's with the tree? Oh, the tree. It's What's with the tree? The tree. Well, you see, the tree is like it's like. Are a those pagan- presents for me? No. No. I thought you said it was my birthday. Yes, We did. We did say that, but those presents are not for you. Oh. Yeah. Who are they for? Us. Us. So you guys got each other presents for my birthday. Yeah. Yeah, it does sound a little weird when you say it out loud. What's with the animal socks? Oh, so those are stockings for Santa to fill. Who's Santa? He's this big kind of jolly guy, wears a red suit. He'll come Oh, down so he's the like street. a entertainment, What? like a clown or a magician or something, like for the party. No, it's just like a part of the Christmas culture. You know, comes down the chimney. It's Gives us- tradition. Does he go through the glass? No, he doesn't. He doesn't literally. It's not. It's not literal. He doesn't come down the chimney. No. No. He just comes through the door. No. It's not- He doesn't enter. He doesn't He come. doesn't come to He your doesn't house. come at He all. doesn't come to anybody's house. Okay. It's not literal. It's a metaphor. Oh, he's not real. It's not a metaphor. But He's not real. Yes. Yes. Yeah. Oh, Correct. okay. But the socks are for him to fill up.
We fill them. up. We fill them up. Okay, so you guys fill the socks and then pretend that Santa did it. Yes. Oh. I could probably get a phone somewhere else. Okay. Yeah, All that's right. probably a good idea. Okay. Oh, Thanks for stopping by. thanks for having me. Before I go, since you guys are so into my birthday and everything, have you guys visited there recently? Where I was born? Where? Bethlehem. Oh no. Alright, haven't been in a while. Do you know how it's doing? Yeah. It's got a lot. It's got a. Yeah. There's There's a lot of- I feel like we're not the best people to comment on that actually right now. Yeah. Oh, what did I see you out? Okay. Oh, God bless you. Oh, sorry. Okay. Gonna take a while, so you might want to sit down. I think that. All right. I hope you got the video, the message of the video, ano? It's kind of awkward. What if, so I'm going to pose a question sa inyo, no? What if Christ enters your homes right now during Christmas Day? Would He find those kind of things inside your home and you are caught off guard how you're going to answer the questions of Jesus? So I hope we don't get that awkward feeling kapag we understand na what if nga kaya Jesus would come into our houses and ask several questions. I hope we get to answer His questions personally. Amen? So, at this point, we're going to proceed with worship. So I'm going to ask everyone to please stand on their feet and let's just prepare our hearts. Open our hearts to the Lord. Nahayaan natin ang Panginoon ang patuloy na mangusap sa atin sa mga pagkakataong ito. Alam ko na all of us have been busy the past few days. Marami sa atin puyat, katulad ko. Pero salamat sa Lord na meron tayong kalakasan na makapagtipon-tipon ngayong gabi para sa pagkakataon na ito na we get to celebrate the most wonderful time of the year. It's not because of the presents, not because of the plenty of feasting that we are having in our homes, but because we get to be reminded that Christ came for our salvation. Amen. So why don't we just lift up our hands to the Lord as we open up our hearts in worship and in praise. Lord, we just commit our hearts to you. We thank you, Lord God, for everything that you have done for us and for reminding us, Lord, of the truest sense of this season, Lord. The true reason for the season, and that is you, Lord Jesus Christ, coming to our hearts, coming to our lives, changing us and redeeming us, oh Lord. And so as we come this night, Lord, to worship you, I pray, God, na your name will be glorified in our midst. And Lord, you would just accept, Lord God, our worship and our praises as a sweet-smelling sacrifice before you, Lord. We bless your name. We give you praise in Jesus' name. Amen and amen. Woo! Can we clap our hands for the Lord? Woo! Okay. Away in a manger, no crib for a little Lord Jesus lay down his sweet head. The skies in the sky look down where he little Lord Jesus asleep on the head. Sing it's Christmas. It's Christmas. Angels are singing. I know the reason. The Savior is born. It's Christmas. The bells are ringing. I feel like shouting. Joy to the
on the mountains, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is Lord. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. It's Christmas, the angels are singing. I know the reason, Savior is born. It's Christmas, the bells are ringing, and I feel like shouting, joy to the world, joy to the world, joy to the world, joy to the world. Hallelujah. Yes, Lord. Woo. Hallelujah. Yes, Jesus. Woo. Yeah. Sing joy to the world. Joy to the world on a night like no other. Emmanuel, God is with us. First and peace, let us come and adore Him. Rest in His peace. Bow before Him. Sing all you people, the Lord Almighty reigns. Sing every creature of God, confess His name. For He is good. For He is good. For He is good. He was born to conquer the grave. Light of the world, the reason for Christmas Day. You're the reason. Stars we have seen, the stars we have seen over deserts and oceans. Yes, we'll steep, but never open. Redemption came, and His name is Jesus. Sing all you people, the Lord Almighty reigns. Sing every creature of God, confess His name. For He's good, for He is good, for He is
represented in the kingdom of light, in the kingdom of light, forever under your dominion. You're the king of my life, you're the king of my life. Sing. You reign above it all, you reign above it all, over the universe and over every heart. There is no higher name. Jesus, you reign above it all. On the cross, the world was finished. God, you poured out your life just to give us new life. No from the list of doubt forgiven. You're an anti-realized, but Jesus, you're alive. You reign above it all, you reign above it all, over the universe and over every heart. There is no higher name. Jesus, you reign above it all. Let all heaven and the earth erupt in song. Sing hallelujah to the everlasting one. There is no higher name. Jesus, you reign above it all. You reign above it all. You sent the darkness running out of an empty grave, seated alone in glory, enthroned on the highest praise. You sent the darkness running out of an empty grave, seated alone in glory, enthroned on the highest praise. You sent the darkness running out of an empty grave, seated alone in glory, enthroned on the highest praise. You sent the darkness running out of an empty grave, seated alone in glory, enthroned on the highest. You sent the darkness, you sent the darkness running out of the empty grave, seated alone in glory, enthroned on the highest praise. You sent the darkness running out of the empty grave, seated alone in glory, enthroned on the highest praise. You reign above it all, you reign above it all, over the universe and over every heart. There is no higher name. Jesus, you reign above it all. Let all heaven and the
sing of all you've done, and now remember how far you carried me from beginning until the end. You are faithful, faithful till the end. Sing. Oh, heaven's spun creation, His pride and adoration, treasures woven by His love. Sing it out. His careful hands they hold us, safe within His promise of calling and of destiny. Sing, I will sing, and I will sing of all you've done. I remember how far you carried me from beginning until the end. You are faithful, faithful till the end. Your Father's heart that's for me, a never-ending soul. Yes, Lord. A love that's always chasing me. Oh, yes, Lord. His kindness overwhelming, and hope for me unending. He's never given up on me. Yes, we will sing, and I will sing of all you've done. And I'll remember how far you carried me from beginning until the end. You are faithful, faithful till the end. Oh yes, Lord! Oh, until the end. Oh, until the end. Oh, until the end. There wasn't a day that you weren't by my side. There wasn't a day that you let me go. In all of my life, your love has been true. In all of my life, I will worship you. There wasn't a day that you were by my side. There wasn't a day that you let me go. In all of my life, your love has been true. In all of my life, I will worship you. I will worship you. Oh Lord, I will worship you. Look at me, I will worship you. Yes, I will sing, and I will sing of all you've done. And now remember how far you carried me from beginning until the end. You are faithful, faithful till the end. Oh yes, until the end. Say you are worthy. Oh, you're worthy of it all. Yes, Lord. Sing out with sing out. You're worthy of it all. For from you are all things, to you are all things. You deserve
deserve glory. Oh, say you are worthy. Oh, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. We sing worthy, oh Lord, you are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, to you are all things. You deserve the glory. We sing day and night. Yes, Lord. Say, woo! Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, incense arise. Day and night, night and day, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, to you are all things. You deserve the glory. Oh, come, oh, come, let us adore. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him in Christ alone. For He alone, for He alone is good. For He alone is worthy. For He alone is worthy in Christ alone. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Jesus. Oh, we give you praise. Come on. Hallelujah. Let's lift our voice, Lord God. Deserve our glory, Lord. Hallelujah. Oh, yes, Jesus. It's all about you, Lord. It's all about you, Jesus. Nothing else, nothing more, God. It's only you, Lord Jesus. Tangi ikaw lamang, Panginoon, ang tunay na dahilan, Panginoon, ng mga pagdiriwang na ito, ng lahat ng mga bagay, Lord, na aming tinatangkilik sa aming buhay. It's because of you, Lord. It's because of you, Lord. We can only conclude that God is good, God is faithful, and God is for me. That is our final conclusion, Lord God. At the end of the year, God, we know that you will continue, Lord, to show forth your glory, your faithfulness, and your love for each and every one of us. We thank you, God, and we receive you, Lord, in our hearts. We make room for you, Lord Jesus, in our hearts. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise the Lord. So, this is gonna be a night of just thanksgiving sa Panginoon. Mga pasasalamat. Alam niyo po, the greatest gift that we can give to God is our life of thanksgiving. Kasi if we don't give God the thanks and the gratefulness,
It's just parang sinasabi natin na all things na pwede nating ma-experience sa life natin o matangkilik sa buhay natin ay dahil sa kakayanan natin. Dahil sa kaya natin gawin ang mga bagay-bagay. It is out of our own capabilities and abilities. But you know what? Sabi sa salita ng Panginoon, apart from Him, we are nothing. That's why tonight, we decided to make this time a time of worship and thanksgiving only to the name of Jesus. Kaya meron po mga kapatid tayo that will be sharing tonight, first through a video, yung mga kapatid natin na cannot be here. And then, may mga kapatid tayo na narito sa ating pili ngayong gabi na sila po ay isa-isang magtataguyod ng pangalan ng Panginoong Jesus sa gitna ng kapulungan sapagkat siya ay karapat-dapat po. Simula nung January, nung pumutok ang taal, hanggang nagkaroon ng pandemya nung Marso, at hanggang ngayon, na kanina lang ay lumindol. Pero ang Panginoon ay dakila pa din. Hindi ho nagbabago ang kanyang kalalagyan sa trono. Amen. Kaya, if our VTR is ready for the first testimony. Gusto ko lang pong i-share po yung faithfulness po ng Lord sa amin, sa buong family namin this 2020 and yung promises po for year 2021. So looking back po sa first quarter of 2020, yung first Sunday church service, nandun po, share po ni Ma'am Eunice about 2020 is a clear vision. So, naisip ko, o nga naman, no, 2020. So, parang ang linaw-linaw niya na parang magkakaroon ng magandang, parang positive vibes talaga. Tapos, yun, parang may mga nireveal ang Lord sa akin. So, pero, yun nga po, kakatapos lang po ng service, ay bigla naman po pumutok yung Taal Volcano and yun po, sunod-sunod na po yung mga uncertainties na hindi natin mawari talaga na mangyayari. Sunod-sunod na po yun. Pero, kahit po ganun, nakita ko po yung goodness and faithfulness ng Lord sa akin, lalo na po nung nanganak po ako sa bunso namin, na pandemic na po yun, pero andun po yung pagsama sa akin ng Lord na kahit wala po yung asawa ko, nasa barko po, siya po yung kasama ko and talaga pong nag-provide financially sa amin. Tapos, kahit nga po, wala po ang asawa ko, nandyan po yung mga in-laws ko. Very blessed po ako na nakaalalay po sa akin na bagong panganak sa aking bunso. So, ang daming goodness ng Lord at faithfulness talaga na nangyari. Tapos, si Michael po ay dumating na kailang po sakay siya na 3 sakay po niya, nasa gali po siya sa kusina. Pero this time po, na umalis siya nitong November, na po siya, riding OS or nasa deck na po siya. So talagang yun yung answered prayer po sa amin. So, nandoon po talaga yung pagsama ng Lord kasi kahit po yun, sobrang bitin po ng kanyang bakasyon, ay, alam niyo po yun, yung parang iniisip ko na baka matagalan. Nandoon pa rin po yung iniisip ko na parang matatagalan ulit siyang bumalik. Pero hindi po. October dumating siya. Tapos, November umalis na po ulit siya. So, parang talagang pagsama ng Lord sa aming pamilya, talagang, doon po yung faithfulness niya talaga sa amin. So, talagang nagpapasalamat po ako sa Lord, sa inyo, sa mga prayers niyo sa amin. And, yun nga po, still looking forward po talaga sa 2021 na nandoon pa rin yung vision ko po na yung promotion talaga po ni Michael, yung inaano sa akin ng Lord na yung trabaho ni Michael po sunod-sunod na even po sa family namin na basta we'll keep on trusting in His promises. Tapos yun nga po, kahit po yung sa
nakikita ko din po yung sa ano po ng church natin, talagang kasama po sa prayer namin yung church building and school. Siyempre po, for the next generation po, talaga pong kailangan nating lahat na manalangin at lumuhod sa Lord for this project kasi po talaga pong hindi ito para sa atin kundi sa mga susunod pang henerasyon. So nawa po ang lahat ay maayos, nasa mabuting kalagayan, and namimiss ko na po kayo. Nawa po ay magkita-kita tayo sa susunod po. So yun po, maraming po salamat. Merry Christmas and Happy New Year po sa ating lahat. God bless! Patuloy lang po siyang nagbibigay sa amin ng provision. Si Ding po, nawalan po siya ng trabaho for almost 5 months din po. 3 months. Pero nabalik po ulit din siya sa work. And yun nga po, na-recognize pa siya. So, ang papuri po sa Diyos po lahat. Mahalaga po na kahit po mga negative po ang nakikita natin sa paligid, pero si God po ay nananatili pa ding tapat sa atin. And Leslie, you want to share something? Your wish? About your wish? Yeah. Can you tell them? Also, everybody, I'm here again. Also, I have something to share you. My wish just came true. My 2 wishes just came true. Also, hello everybody. I'll tell you something. I have a baby sister or a brother. Wow. Yay! So, totoo po yung nabanggit ni Blaslyn. Kahit ako man din po sa una parang na-shock po ako na hindi ko po akalain na magkakameron pa po ulit kami ng Baby! po. So, Praise the Lord. ayun po ang unang nabanggit niya sa akin ni Blaslyn that her wish came true. So, sa kabila po ng mga bagay na nangyayari sa atin, sa ating mga personal na buhay o sa ating kapaligiran, may mga bagay po si God na ginagawa, may mga patuloy lang po niyang tinutupad ang lahat ng kanyang mga promises, and isa lang po yung palagi pong aim ng aming family na patuloy lang po siyang papurihan, anuman po ang mangyari, patuloy pong mag-pray, at patuloy pong umasa, at patuloy pong Magtiwala sa sa Kanya. Kanya. Again, binabati po namin kayo ng Merry Christmas and a Happy New Year! So for tonight, ready na bang ating mga kasamahan? Okay. So for the first na mag-share tonight, tawagin ko lang po si Ate Choleng. Nanay Choleng! Purihin ang Diyos sa gabing ito. Merry Christmas po sa ating lahat. Hallelujah. Ang akin lang pong ipapatuto ay nang ako ay ma-lockdown sa aming probinsya. Una po, napakabuti po talaga ng ating Diyos. Dahil hindi po ako nakaramdam ng takot. Nang malaman ko pong ang sakit na dumating ay agad na nakakamatay. Dahil alam ko pong ako ay may proteksyon ng Panginoon at sa Kanya ko pinagkatiwala ang lahat ng maaaring mangyari sa buong buhay ko. At sa lahat ng mga maaaring mangyari pa. At sa aking pamilya, purihin ang Diyos na buhay dahil hindi niya talaga ako pinabayaan.
Mahangin. Sorry po. At ang napaka-importante po, ay di ako nakaranas ng paghihirap kasama ng aking magulang at mga kapatid. Kung sa iba ay kapighatian at takot ang nararamdaman sa akin naman po, ay pagpapala at kapayapaan ang aking naramdaman. Amen. Dahil hindi po kami pinabayaan at higit sa lahat ay patuloy akong nakakapagpuri sa ating Diyos. Sa araw ng linggo, di kami nagpapabaya sa pananalangin. Kahit ilan lang kami sa church at ang napakaganda po ay hindi nawalan ng gawain sa lugar namin. Wala ni isa mang nagkaroon ng sakit na COVID. Magpahanggang sa ngayon, purihin ang Diyos at malinis ang aming lugar. Magpahanggang sa ngayon. At kaya naman po, at ngayon naman po, ako ay nagmadaling at kaya naman po ako'y nagmadaling umuwi dahil naman po sa naging issue ng lupa na aking tinitirahan. Nang matanggap ko po ang text ni Pastor, ay nagkaroon ako ng kalituhan kung papaano ang aking gagawin. Dahil parang uro-urada kami daw ay kailangan ng lumipat na agad ng tirahan. Ngayon ako po ay sumangguni sa Lord at nanalangin. At ang sabi sa Panginoon, Lord, nasaan ang mga pangako na binitawan ng may-ari ng lupa? Sabi ko, Panginoon, ang lahat ng ito ay sa iyo ko pinagkakatiwala. At ayaw ko na pong mag-isip pa. Kung ano ang gusto mo at kaloob ay tatanggapin ko na po. Dahil ako ay naniniwala na di mo ako iiwan at di mo ako pababayaan. Amen. At nangyari na nga po ang kaloob ng Diyos. Sa akin, nabigyan ako ng chance na manatili sa lugar na ito. Sa karanasan ko po ay marami din akong napag-sharean ng salita ng Diyos. At marami naman po ang natuwa. Sa mga ginawa ko po, magpahanggan sa ngayon, kahit sa CPI, sa cellphone po ay nakakapagpahayag pa rin ako ng salita ng Diyos. Purihin mo, Panginoon. Hallelujah. Marami pa po akong dapat i-share, kaya lang baka lagpas na pa ako sa limit. At sa pagpasok naman po ng bagong taon, nawa po ay matapos na ang epidemyang ito. At kung di pa naman, ay patuloy na lamang tayong manalangin kay Lord. Wag lang tayong manawa sa panalangin dahil sabi ni Yahweh, di pa tapos ang ating panalangin ay alam na niya ang ating kailangan. Purihin ng Diyos, yun lang po. Merry Christmas po sa ating lahat. Isang maligayang gabi po ng Kapaskuhan sa ating lahat. This year, a year 2020, full of challenges and circumstances. This is what most people see this year, but for me, it was not just that. I see the faithfulness of God. Our worries had no ending until we learned to stop comparing our life to others. I just realized how much I was worried about my future because I always see the life of others and most of the time, I compare it to mine. We should trust the Lord to His good and beautiful plan to us. Stop comparing and be focused to what we are now and what we want to be in the future. Stop worrying and be excited for what God can do to our future. Sabi nga po niya sa kanyang salita sa Corinthians 4, verse 16, We view our slight distress and momentary troubles in the light of eternity. We see our difficulties as what unfolds within us an eternal weighty, glory far beyond any comparison. So we don't fix our gaze on what is seen, but on what is unseen. For what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. A coming year 2021 is new mindset. We cannot control everything except for one thing, our perspective and views of life. Trust the Lord and know that He is in control. Ilawang po. God bless. Christmas po.
Pasensya na po, nakalimutan ko yung ano ko. Ito na lang po. Isa na lang po, pinagpapasalamat ko po sa Panginoon na sila hindi po ako pinabayaan niya nung pandemic, kahit nung mga problema ko. Tsaka, thank you po sa Lord at hindi po niya ako iniwan at laging kasama ko po siya. At kahit sa kagitnaan po ng problema, ay hindi po niya ako iniwan. At ng ano ko po, na siya po ay laging nandyan sa akin tabi. At thank you po. At siya ay ginagabayan niya ako sa lahat ng problema namin ng aming pamilya. At siya po ay hindi, at ang kalakasan po na binibigay niya sa akin ay lubos-lubos po sa Panginoon po. Thank you po, Lord. At ako hindi mo pinabayaan at binigyan ng kalakasan. At ito po ang ano ko po, na continue po na ano po, gawain po sa akin at yung kalooban po ng Panginoon ay mangyari po sa amin. Salamat po. Hello, good evening po and Merry Christmas po. Advance Happy New Year. Ito po yung testimony ko for this year. This 2020, we're still facing yung many challenges, especially this pandemic, di po ba? Tapos, gusto ko lang i-share yung nung last May. Actually, na-share ko na to nung prayer meeting, pero madami naman yung wala nung online pa yon. So, gusto ko i-share ulit. Yung month na bumalik ako ng Manila, so, yung kapatid ko nandito pa sa Batangas. So, ako lang yung mag-isa sa Manila. Wala akong, nung time yun, kailangan pa ng quarantine pass. So, ako, kararating ko lang doon, wala akong quarantine pass. So, kahit yung maiinom na tubig, wala ako. Hindi ko alam kung paano ako bibili. So, shinare ko siya sa office mate ko and sobrang nakakatuwa kasi siya na yung nag-offer para ipag-grocery ako, lahat ng kailangan ko, siya na yung bumili. Lalo-lalo na yung tubig na good for a week siguro yon. Tapos, nung time na yon, so konti lang kami pumapasok sa office. Hindi ko talaga ini-expect na yung pag-move ng Lord sa buhay ko kasi nung time na yon, hindi ko in-expect na tatawagin ako ni director para sabihan na ayusin ko na yung papel ko para sa permanent position na matagal ko na rin naman pinagpe-pray. Tapos, last August, umuwi ako dito sa Batangas. Hindi dahil parang bakasyon lang, kundi kailangan ko na naman magpa-check up. For the end time, kailangan ko na namang uminom ng antibiotics. Kasi nagiging, actually sakit din naman talaga ako, pero kailangan ko na naman kasi sumasakit na naman yung ganto ko. So, nung last November naman, hindi naman sa akin, pero yung sa tatay ko, kailangan niyang uminom ng gamot for 6 months. So, parang sabay-sabay na yung challenges, parang financially nagiging unstable na rin. So, ako, that time, may sakit ulit. Tapos, nung November, kailangan ko na magpa-medical kasi kailangan ko nang magpasa ng papel. So, nung nagpa-medical ako, merong nakita na naman sa urinalysis ko. May protein yung ihi ko na sinearch ko. Parang, meaning na parang nasisira yung kidney. So, that time, nag-decide ako umuwi dito para magpa-second opinion. Sobrang nakaka-stress kasi parang iniisip ko na ang bata-bata ko pa para masira yung kidney ko. So, nagpa-second opinion ako and super thankful ako kasi negative. Wala na yung protein sa ihi ko and nagpa-ultrasound ako last week lang. Okay naman lahat po ng liver ko, kidneys, and yung gallbladder ko. Actually, maraming nakakapansin na ang payat ko daw ulit ngayon kasi last week lang po, kakatapos ko lang ulit uminom ng antibiotics kasi nagka-UTI na naman ako. So parang ang bilis kong magka-UTI kaya kailangan kong magpa-check up lagi
Kasi yun nga yung problema parang sa katawan ko. And sa tatay ko naman, ano lang, hindi siya to kasama dun sa sinend ko kay Nathan, pero last Wednesday lang, nung nagpa-third opinion yung tatay ko, wala na yung nakita dun sa na spot dun sa baga niya. So, yung pinapatigil na rin yung gamot na iniinom niya. So, yun, parang, super nakaka-bless lang kasi yung lahat na iniisip ko, lahat nawawala na. And yung ngayong 2021, pinagpe-pray ko pa rin yung kasi last, na lang pirma na lang yung iniintay namin para sa permanent position namin ni AJ. Yun na lang po at healthier na lang sa aking sarili kasi napakasakitin ko po. Thank you po. Nais ko lang pong magbalik ng papuri at pasasalamat sa Panginoon sa kabila po ng pinagdadaanan nating lahat, pagsubok dala ng pandemya, ang Panginoon po ay laging tapat sa atin. Sa bawat isa sa atin, araw-araw niyang pinatutunayan ang pag-ibig at biyaya niyang sapat araw-araw. Lalong higit po sa aking pamilya, sa loob ng 6 na buwan na lockdown ng aking asawa sa Singapore, walang trabaho. Bagamat may basic salary po siyang tinatanggap, iba po talaga yung nakakapagtrabaho siya kasi nakakapag-OT at may extra po na sinasahod. Dahil nga po basic salary lang ang nare-receive niya, kulang po. Hindi po sapat sa aming gastusin at mga bayarin sa bills. Pero God is good po. He provided our needs sa pamamagitan po ng talento na binigay ng Lord sa akin. Nakakapagluto po ako, nakakapagpa-order po ng kung ano, ng mga pagkain. Nakakapag-reband po, nakakapag-manicure at pedicure. At alam ko pong ang Lord ang nagbigay sa akin ng talentong yon. Kaya talagang nagpapasalamat po ako sa Lord. Meron pong time na talagang kinakapos, pero yung tipong wala ka nang madudukot, pero merong dadating, may magte-text, mag-o-order. Kaya sabi ko, Lord, napaka-faithful mo. Talagang hindi mo ako binibigo sa mga pangako mo. Kaya nais ko ring magpasalamat sa mga kapatiran na malaking tulong po yung panalangin ninyo sa amin. At ganun din po, isa pang pinagpapasalamat ko sa buhay ng asawa ko. Sa tinagal-tagal na po niyang pangarap na makapagtapos ng pag-aaral. Ngayon po ay nakapagtapos na siya bilang engineer po. Alam ko pong ang Lord, ang kasama niya sa pag-achieve ng pangarap na yon. Malaki po talaga ang nagagawa ng panalangin. Lubos ako nagpapasalamat sa mga kapatiran na naging katuwang namin sa pananalangin. Ngayong 2021, looking forward po ako sa mga gagawin pa ng Lord sa buhay at pamilya ko. Kung paano siya kumilos sa pamilya ko nung panahon ng pandemya at kung ano-ano pang kalamidad na dumating sa atin. Alam kong mas maganda ang gagawin at plano ng Lord sa 2021. Mas mataas na posisyon para sa trabaho sa aking asawa as we always pray. At more pa na pagkilos ng Lord sa buhay ni Rowel. Marami na pong pinagpasahan na resume sa posisyong akma sa tinapos niya. Lagi ko pong sinasabi sa kanya na i-claim na natin ang prayer, ang answer prayer na nanggagaling sa Lord. Kung paano kapag po, sabi ko sa kanya, kapag tayo mananalangin, kailangan positive. At lagi nating i-claim na ipagkakaloob ng Lord kung ano man ang dinidesire ng puso natin. Merry Christmas po ulit.
Magandang gabi po sa ating lahat at Merry Christmas po and advance Happy New Year. So, andito naman po ako. Dati parang nandito rin ako Kaya ako'y nagpapasalamat unang-una po sa Panginoon. Wala pong sa akin dito, wala po sa aking asawa, kundi sa ating buhay na Panginoon. Alam ko po ng Diyos ay maraming ginawa sa ating mga buhay. Hindi lang sa inyo, lalo na sa amin. So ngayon, ipapasalamat ko sa Panginoon dahil unang-una, ang aking asawa na nagtatrabaho sa Pinusi. So, there are many times na talagang hirap na hirap. Ayaw na niya. So, what we did, through panalangin. So, sa gabi, uuwi siya, magsasabi sa akin, "Sweet, di ko na kaya." Titigil na ako. Wag! Sayang! Sayang! Wala akong trabaho. Diba? So, pero, hindi yon ang solusyon doon. Ang pinakasikreto namin is, pinag-pray namin lagi. Tuwing umaga, bago gigisingin ko siya, tayo mag-pray, sweet. Kailangan natin mag-pray. So, every day, 4 a.m., amin niyang ipinapanalangin. Kailangan natin na panalangin. Dahil kung makita mo siya bilang asawa, ako'y mapapayak sa kanya. Huwag kang mag-resign. Dahil wala pa ako trabaho. So, ngunit, ganun nga, napakabuti ng Diyos sa amin. Kahit wala akong trabaho for how many months, hindi kami pinagkukulang. Sobra-sobra pa ang pinagaloob ng Panginoon sa amin. So, kailangan lang po natin mga kapatid na we should delight ourselves to the Lord. Sabi nga po sa Psalms 37:4. So, yan po ang pinanghawakan ko kahit nung ako ay binata pa hanggang ngayon may asawa na binata na aking mga anak. Yun pa rin hindi nagbabago ang Panginoon. So kung hindi nagbabago ang Panginoon sa akin, how much more sa inyo? Diba? Sa ating lahat. Kaya purihin ang Diyos. Napakabuti ng Diyos. Alam ko na mayroong gagawin ng Panginoon sa ating lahat. Hindi natin alam kung ano yon, pero ang Diyos lang nakakaalam. So we'll just wait on the Lord. Patuloy natin ipag-pray, ipapanalangin ang lahat ng ating kailangan, gusto, o dinidesire ng ating puso. Walang imposible sa Panginoon. Kahit ako, may dinidesire ako, wala pa Kaya yun ang iniintay ko. Alam ko na mayroong gagawin ng Panginoon sa akin. So, at marami sana akong sasabihin, kaso parang kulang pa. Meron pa isa. Meron pa isa. So, ako rin nagpapasalamat sa Panginoon for the longest time. Mula nung ako'y nag-abroad, gusto kong magstay sa bahay, makasama ang aking pamilya, ang aking asawa. Dahil nakita ko sila na iba, kakaiba. Aking mga anak, si Jacob, si Tad, si Marcos. Dahil di ko alam anong mga ugali. Kung ako ang masama ugali o sila. Di ko alam. Pero ako'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil napakabuti ng Panginoon. Biruin nyo na this pandemic, binigyan ng pagkakataon na ako'y matigil sa bahay ng matagal. Walang trabaho. Kasama ko si Jacob, kasama ko si Tad, kasama ko si Marcos, lahat kasama ko. So it's an answered prayer, di ba? Di ba? So ganon tumugon ng Panginoon. Kung ano yung hiningi mo para sa kabutihan ng pamilya mo, sa mga anak mo, ibibigay niyan. So walang imposible sa Panginoon. So, yun nga po, maraming salamat po sa Panginoon lang. Hindi sa amin, sa Panginoon lang lahat. Okay? So, Merry Christmas and Happy New Year. Mag-asawa ba kayo? Patunayan. Pakipatunayan po kayo mag-asawa. Bawal magdikit
Parang halik Bawal lang dahil ng kapatid. COVID. Maraming salamat po sa Panginoon dahil nandito tayong lahat buhay na buhay. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa Lord, sa Panginoong Jesus dahil binigyan po niya ako ng second chance, pangalawa, na mabuhay pagkatapos ma-stroke noong June 17, 2020. Panahon po ng lockdown. Mahirap nung panahon na yon ang magpadoktor dahil ang mga hospital ay punuan. God's unfailing love and mercy upon me is so abundant and amazing. Sa edad na 73 years old, kasama pa rin ako lagi araw-araw sa kanyang wake-up list. Maraming salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong mga provisions at mga trabaho po ng aming mga anak and other things, blessings that I do not even know. Gayon din po sa pag-iingat mo sa akin araw-araw against disaster, accident, diseases, and people wishing me harm. Salamat po, Panginoong Jesus. Ang akin pong pananaw sa taon na susunod, year 2021, na wala ng mga trahedyang mangyayari, ay parang suntok sa buwan. Suntok sa buwan. If ever na meron pong ganiring masamang trahedya, kinakailangan po na maging handa po tayo sa patuloy na paglilinis ng Panginoon sa ating pagkatao. I am hoping that the Lord will guide me and improve me on my attitude and character, that I might be able to father the fatherless generation. Ito siguro po ang dahilan kung bakit di pa ako kinuha ng Diyos noong ako yung magkasakit last June. Naigagabay ko pa rin ang aming mga anak in the best ability I can. And I am also praying for God's anointing to be an influence by sharing God's love and faithfulness and goodness to some of our young in the church. Yan lamang po, salamat. Ang lang pong masasabi ako, nagpapasalamat sa Lord dahil yung nagdaan 2020, isamot-saring mga pagsubok ang aming dinaanan. Lahat na yata po ay dumating. Pero salamat po sa faithfulness ng Lord at sa Kanya pong pagiging worthy sa amin pong pamilya. Ang aking pong view ngayon ay maging isang mananagumpay na anak ng Diyos. No turning back, no giving up, but lalo po tayong maging challenge. Marami pong magandang gabi, Merry Christmas, and love you all, church. Merry Christmas po sa inyong lahat. Ang akin naman po, ang title po Testimony of God's Faithfulness sa aming family ngayong 2020 po. The start of 2020 was such a rough road for us as a family. Just before the pandemic shut things down, I was really anxious po kasi yung ospital na pinagtatrabahuhan ko was up for closure daw. Tapos, Daddy has news of being laid off po from his job because of the coronavirus. Kadami pong penerwisyo. And things like, how are we going to survive? Pumasok po sa utak ko. But it was God's amazing grace that sustained us.
we talked and prayed and came up with the decision of selling our house po sa Boomtown and moving back to Mabini. Kasi nung mag-pandemic po, wala na kaming mapapunta sa amin. Eh nagtatrabaho po ako, nagtatrabaho din si Umpol. Wala pong bantay sa bata. Tapos, selling a house po and lot at the time of pandemic, parang may bibili kaya nito. Pandemic na nga. Meron kayang bibili. Pero meron nga po, after a long list of people po, merong mga nagpupunta sa bahay, sobrang dami nila, they were trying to bargain po to lower the price of the property. Pero meron po kaming naging buyer, cash pa. Kasi kapag dinaan po through banking pa, matagal pong proseso yon. Kaya thank you Lord po. Not too long before po our house was sold, JP was again called to report for work. Me naman po has the opportunity to work sa Mabini po, malapit po sa community hospital. Kaya marami pong salamat sa aking kuya, sa aking ate. Kilala niyo na po kayo dahil kahit wala pa po yung hospital, they were really encouraging po. Pati po ang aking asawa na magtrabaho sa government kasi iba po yung benefits. And din nga po, nagkatrabaho ako na malapit lang dito. And God's grace is indeed sufficient for us. God has blessed us with a new home, may bonus pa. Saka na po ang blessing. Tapos, who would have thought po in this time of pandemic na mapapangyari po ang lahat ng yon? I can say that God doesn't just want to bless us, He wants to bless us po beyond our expectations. Kaya beyond what we could ever hope for and imagine. Kaya lakihan nyo po yung imagination ninyo saka yung mga hinihingi nyo sa Lord. Wala pong imposible. And looking back po to all the things that has happened this 2020, I just can't help but praise the Lord for His faithfulness. Glory to God po. All praises belong to Him. And looking forward po sa 2021, we hope po and yung Thanksgiving po namin sa lahat po ng mga bagay pa na pwedeng gagawin ng Lord. And surprises pa po ng Lord para sa life namin, sa family namin to unfold po kami po very excited. Kaya all praises po belong to the Lord. Thank you po. Sa Diyos po ang papuri ngayong gabing ito. Maligayang Kapaskuhan po. Ang taong 2020 po ay makasaysayan sa bawat isa. Masaganang taon ng 2020 nang sumambulat ang pinangangambahan ng marami sapagkat maraming ang ginagawang earthquake drill sa paaralan at sa lahat ng tanggapan ng gobyerno. Earthquake drill sa kabila doon, simultaneous pa nga ito. Subalit, sa panahong nagaganap ng lindol, kahit magtago ka man sa ilalim ng papag, talagang lalabas ka rin. Kung nahihimbing ka't natutulog, talagang mararamdaman mong malakas ang pagyanig. Kung hindi mo naramdaman ang pagyanig, ikay naglalakad o tumatakbo. So kaninang umaga, naganap yung sabi ni Renato Solidum. No? So Batangas na naman. Ngayon po, ngayong gabing ito, nais kong i-claim napakabuti ng Diyos sa bawat isa. Taong 2020 po, hindi panahon ng karimlan, bagkos panahon ng ang katagumpayan sa buhay ng pamilya namin. At sa buhay po ng church na ito, sinasabi ko ng totohanan, pagka patumpik-tumpik tayo, mahuhuli tayo sa pagsagwan. Dapat isang direksyon ng ating pupuntahan. Ang Jesus Flock may vision, magkaroon ng sariling lote, magkaroon ng magandang paralan sa pusod ng gitna ng bayan ng Mabini. Yan po'y magaganap. I-claim na po natin ang victory. Huwag po tayong paiiwan. I-claim na po natin ang lupang panak. Pangako, ito'y para sa atin. Amen? Kaya po yung alabaster, mamaya, ihanda na po natin. Ihahayin natin ang matamis na handog para sa Panginoong Jesus. Amen po ba? Alaala po na sa mga taong nakalilimot ang gamot. Kaya po mamaya, sa akin pong pagwawakas dito, nais ko pong i-claim. Sapagkat kung tayo po'y napag-iwan ng nakaraang taon, ang hamon po ni Pastor, 4 na araw lang naman yun. 4 na gabi lang naman yun. January 7, Lunes. Dumako kami dito. Alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Yun ang challenges. Pastor, tayong lahat, bumunot. No? May kamunita at munito. Yung inilista natin rito sa papel, nakalagay sa basket, narito po ang kalatas ng liham. Ang sabi sa aking pangako sa ipagpipray, promotion in the kingdom of God. Pangalawa, knowledge and familiar with the voice of God. Promotion in our work, God's discipline in rearing with our children, family health, financial stability. And yung huling-huli, para sa sarili ko naman, principal test passer.
Umexam nga po si Sir Dennis, subalit hindi niya pinagkaloob. Ito naman yung aking nabunot. No? God's provision for the family namin. Ito po yung aking nabunot. Mamaya malalaman, kanino kaya iyon? Patuloy na financial support para sa pag-aaral ng mga anak ko. Salvation ng kapatid kong si Nathan Sandoval at ng asawa niya. Patuloy na lakas ng katawan para sa trabaho. Strengthen physically and spiritually. Mga kapatid, ang sabing bilin lagi ni Pastor, get a word this 2020. Anong sabi niya sa Isaiah 54? Ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa Israel. Ikaw ay umawit o babaeng baog, tinig mo'y itaas. O ikaw na hindi nakakaranas ng hirap sa panganganak. Ang magiging supling mo'y higit na marami kaysa mga may asawa. Gumawa ka ng mas malaking tulda, habaan mo ang mga tali at dagdagan mo ang tulos. Ikaw ay kakalat sa buong daigdig. Makababalik ka sa iyo, Israel. Ang lupaing nasakop ng ibang bansa. Ang mga lungsod mo ngayon ay wasak, ay gagawing tirahan ng napakaramit, napakapakapal na tao. Mga kapatid, nais ko sariwain at sulyapan ang bakas ng kahapon noong pumutok at sumabog ang Bulkang Taal na walang pasabi. Sunday worship yon, January 12, 2020. Ang kalangit ay nangitim ang papawirin at ang karimlan at ang buong sandaigdigan at sa bilis ng teknolohiya ay namayagpag ang bilis ng kalangitan. Subalit, hindi natin namamalayang yun na pala. Yun na. Darating sa bayan ng Mabini ang iba't ibang lahi ng tao galing sa iba't ibang bayan ng lalawigan. Nakatuntong dito at ipinanalangin natin. Ibig sabihin, tayong lahat mga kapatid ay maging handa sa pagdating ng maraming mga kaluluwang uhaw at kailangan natin ng maipanalangin sila. Ang buhay pong patotoo, ang 2022 ay 2020 double trouble ay tagumpay po sa buhay ng church, sa buhay po ng pamilya. Alam nyo, kung doon sa 3 segundong nalalabi ng aking buhay, pipiliin ko pa rin po ang manangan sa salita ng Diyos. At patuloy kong pinatutunayan na kahit sa ilang saglit ng aking buhay na ako'y malayo sa piling niya, talaga po naman, yung division office na talagang laging buzzer beater ako, mag-aalas 5, magsasarado ng division office, pero naroon ang kaloob niya. Hindi niya pinagkakait na ako'y magtagumpay sa lahat ng aking lalakarin at ako'y makaabot sa gawain sa simbahang ito. Mga kapatid, huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Yung ating commitment sa Lord, para sa ating church vision, sa ating church project, ating ipagkakaloob ngayong gabing ito. At sa susunod na 2021, tayo po ay magmamantli-mantli na para ating makuha na talaga ang lote. Kaya yung maraming napamaskuhan, ipagkaloob natin sa Panginoon. Ako po ay buhay na saksing nagpapatotoo sa inyo mga kapatid. Kung anong walang-wala sa iniisip nyo kakarampot, pararamihin ng Diyos pa, higit pa sa ipinapanalangin ninyo. Pag talagang hindi ka pa rin kayo maniwala, buksan ninyo ang salita ng Diyos. Sinasabi ko talaga sa inyo, isipin nyo nung lumuhat, idinaing namin sa Panginoon, yung sa mamsoy lang papel. Kahit kayat ng uhog, talagang ipagkatiwala nyo sa Diyos. Ipagkatiwala nyo sa Diyos. Ang Diyos ay may kanyang panahon. May kanyang panahon. At itong panahong 2020, nung ipagkaloob sa Ma'am Soyla yung kanyang papel na Master Teacher 1, higit pa, at yung kotseng nariyan, kaloob at regalo ng Diyos. At yung promotion para sa akin, ipinagkaloob rin ng Diyos. Saksi na pastor kung paano ako nagsimula sa paaralang, ang sabi ng Sir Garibay, bakit nasa banig kayo nagpunta ka pa sa sahig? Walang natagpo ang paaralan, walang guro, walang mga magulang, walang bata. Subalit sa ngayon, pasyalan nyo ang Malimatok 1. Naroon na ang pagpapala ng Diyos. Sina pastor mismo ay nagdi-discipleship, nagti-training doon. Buhay na patutupo ang aking buhay. Hindi po ito katang isip. Ang Diyos po ay mabuti noon, ngayon, at bukas. Para po sa inyong lahat. Praise the Lord. Salamat sa lahat ng mga nagpatotoo sa gabing ito. Binigyan ko po kayo ng pagkakataon dahil since March ay hindi tayo nagkakasama-sama. Pinapaano ko ng mga director eh. Paano bang posisyon? Yan. Okay na. Okay. So, nasa posisyon na daw ako. Nakalimutan ko. So, that's why we take the time for you to share
the things that God is doing in your life. Alam mo ko marami pa ang mag-share, no? Dapat, kaya lang magtuturo pa ako eh. Nang kaunti lang naman. At kayo ay magkakaroon pa ng may Noche Buena ba? Kahapon ba yon? Ngayon. Kahapon yon, no? Kagabi pala actually. Okay, saglit lamang po ito at tunay nga na nakakatuwa, nakaka-miss talaga na marinig ang mga tinig ng ating mga kapatid, lalong-lalo na yung mga malayo, katulad ni na Engineer Michi, minsan lang makauwi dito sa Mabini, yung iba ay hindi na rin nakakapag-online, no? Dahil sa hina ng internet. And praise the Lord for giving time na kayo ay makapunta rito. I'll be sharing favor, entitled favor, in Luke 1 verse 26 to 27. Can we all stand as we read the word of the Lord? Welcome din natin si Ma'am Ara saka si Rabroy. Rabroy ba? Rabroy. Dito rin si Ma'am Rose Ann. May nakalimutan pa ba ako? Dito si Jacob at si Tad. Si Mami Emma narito. May nakalimutan pa ba ako? Wala na. Last time nandito naman yung iba, no? Last 2 nights ago. Luke 1 verse 26 to 28. I'll read to you sa New King James Version. Now in the 6th month, the angel Gabriel was sent by God to a city of Galilee named Nazareth, to a virgin betrothed to a man whose name was Joseph of the house of David. The virgin's name was Mary, and having come in, the angel said to her, Rejoice, highly favored one. The Lord is with you. Blessed are you among women. Tayo manalangin. O Diyos, dalain ko na ang iyong salita ang siyang patuloy na magbibigay kalakasan, magbibigay encouragement, mag-lift up, Lord, sa bawat isa sa amin, ano man ang aming sitwasyon. Salamat sa mga patotoo na aming narinig, na ito po, Panginoon, ay pagpapahayag ng inyong kabutihan. Samot-sari, maaari ang aming mga pinagdaraanang hirap at problema nung magkaroon ng pandemic, Lord, this year. But we thank you, O God, Lord, that it is you who gives us expected end, Panginoon. Ikaw ang nagbibigay, Panginoon, ng lakas upang mapanagumpayan namin ang lahat ng ito. Kaya we just want, Lord, to thank you and bless you in this prayer in Jesus' name. Amen. Favor. Okay. Sabi, ito ang greetings ng anghel nung siya ay si Angel Gabriel, nung siya ay dumalaw kay Maria. Rejoice, highly favored one. Yung salitang favor, dito natin nakuha yung salitang favorite, no? Paborito. Pinaboran ng Diyos. Kaya ang tanong, are you God's favorite? Paborito ka ba ng Diyos? Do you really believe that? Why? Are you Mama Mary? Si Mama Mary ka ba? Kaya ka highly favored? Kaya ka paborito ng Panginoon? Marami sa atin would try to think na hindi naman ako katulad ni Mama Mary. Hindi ako katulad ni Abraham, ni Jacob, ni Daniel, ni Ruth, ni Esther, ni Hannah, ni David. All of these people had found favor in the sight of the Lord. Sila po ay kinalugdan, sila po ay pinaboran ng Panginoon Diyos sa kanilang mga buhay. Pero ano yung common sa kanila? Ano yung common denominator nitong mga tao na aking pong binigkas? Ang common denominator po nitong mga taong ito is that they were children of God. Sila po ay mga anak ng Diyos, sons and daughters of the King. Ang favor po means one upon whom favored rests. Ibig sabihin, when you favor rests on something or someone, that's your favorite. Kung pinapaboran mo ang isang bagay o ang isang tao, yun ang iyong paborito. Right? Tama? Kaya, nagtatanong, usually, tinatanong ako ng mga 3 kong anak na dalaga.
Usually, kunyari, inggit-inggitan sila. Sino paborito mo sa amin, Daddy? Pagkausap ko yung isa, sasabihin ko, ikaw. Pagkausap ko yung isa, sasabihin ko, ikaw. Pagkausap ko naman yung isa, sasabihin ko, ikaw. Pero pag sabay-sabay sila nagtanong, okay, all of them, all of you. Lahat kayo ay paborito ko. Okay? The same thing. Okay? All of us are God's favorite. No matter what. Ano man ang sitwasyon nyo sa inyong buhay, ano man ang pinagdaraanan nyo, yung mga tao na nagparito, nagpatotoo, iba't iba sila ng sitwasyon, iba't iba ang background, iba't iba ang pinag-aralan, iba't iba ang karunungan, iba't iba ang pinagdaraanan sa kanilang buhay, pero makikita natin that they've been favored by the Lord. No matter what. Okay? When God rests His favor on you, when you receive Jesus as your Savior, then you are His favorite. Ikaw ay paborito ng Panginoon. Kaya sa gabing ito ay nais ko pong ilagay ito sa inyong kaisipan. Nasa samot-saring pinagdaanan natin ngayong taong 2020 ay paborito tayo ng Panginoon. Kaya ka nga buhay pa eh. Maganda yung sinabi ni Kuya Jun, no? Binigyan ko siya ng idea. Alam mo, Kuya Jun, bakit ka pa buhay? Bakit ka binigyan chance ng Lord? Na-stroke ka na, you're 74. Diba? Ano ba ang sinasabi ng Lord sa atin? It's for us to father and mother the generation. Yung mga tao na umaattend sa church. That's the reason that we're alive. Because God isn't finished with you yet. Lagi ko sinasabi, ilang milyon na ang kinuha ng COVID-19. Kinuha sila ng COVID-19, pumayapa na sila because God is finished with them. Yun lang yun. But for us who are alive tonight, God isn't finished with you. You are His favorite. In Luke 1 verse 30, then the angel said to her, do not be afraid. So may mga pagkakataon na nakakapangamba ang mga sitwasyon sa buhay. Mary, for you have found favor with God. Itong found favor na ito ay ang salita namang ginamit nito sa Greek ay charis. C-H-A-R-I-S. Okay? Ang charis means grace sa ating terminology. Okay? Ang salitang grace po o biyaya ay almost more than 150 times ginamit sa New Testament. So, nung sinabi ng anghel kay Mary, you have found favor with God. Ano ba ibig sabihin nun? Na ang biyaya, ang grace, showed upon Mary? Nagpakita yung biyaya kay Mary? Kaya niya nakita ito? Hindi po. It means grace is always there. God has an abundant supply of His grace for each and every one of us. Hindi nauubos. Naroon lang yun. Nasa paligid lang yun. Ang problema lang natin, hindi tayo aware. And the time that the angel visited Mary, at sinabing you found favor with God, is that she was able to find it. To found it. Paano ba natin ito natagpuan? Sa Efeso 2:8, Ephesians 2:8, for by grace you have been saved through faith. Ano yung favor? Di ba grace? Charis? For by grace you have been saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God. Okay? Faith is when you believe na ikaw ay nanampalataya. Ikaw ay naniwala. Nung dumating ang anghel ng Panginoon Diyos at binisita si Maria, anong sinabi ng anghel? Na ikaw ay magdadalang tao. Okay? Ang banal na Espiritu ay sasanib sa iyo upang ikaw ay magdalang tao. And Mary believed. At kung babasahin niyo yung buong istorya, nagtanong si Maria eh. Paano po yun? Kasi she was about, Bible scholars believe she's about 14, 15, 16 of age
during that time nung nagpakita ang anghel ng Diyos sa kanya. Paano po yun? Hindi yung pagtatanong ng doubt. Nagtatanong siya bilang isang teenager, paano po yun? Hindi naman po, hindi pa naman po ako sumisiping sa anumang lalaki. Paano ako mabubuntis? Naunawaan niyo po. Itong bibigyan kong diin sa 1 John 5:13. Ang sabi dito sa salita ng Panginoon, "These things I have written to you who believe in the name of the Son of God." Sino sa inyong naniwala sa anak ng Diyos? Taas yung kamay nyo. Magmahiya. Okay? Tayo, we believe in the name of the Son of God. We believe in the one that we're celebrating right now, which is Jesus Christ. Ang ating pinagdiriwang sa ating pagtitipon sa gabing ito, that you may know that you have eternal life. So when you believe in the Son of the living God, you will have what? You will have eternal life. Okay? And that you may continue. Sabi niya, may continue to believe in the name of the Son of God. Okay? Anong sinasabi dito sa verse na ito? Nung tinanggap natin ang Panginoon Kristo, nung tayo nanampalataya at naniwala sa Kanya, we receive the grace of eternal life. Binigay sa atin sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon Diyos na humahantong sa ating buhay na walang hanggan. Okay? And you receive grace for abundant life when you continue to believe. Sabi niya, continue to believe. Ikaw ay nanampalataya, nakatanggap ka ng buhay na walang hanggan. At hindi natatapos yun. Kaya sabi sa 1 John, to continue to believe. Nagpapatuloy kang nananampalataya at nananalig dahil samut-sari ang mga bagay na darating sa buhay dito sa lupa. Yun ang sinasabi dito. Continue to believe. Eternal life is not a goal to achieve, but a gift to receive. Ang buhay na walang hanggan, regalo yan. Hindi mo sasabihin pag niregaluhan ka, magkano yan, babayaran kita. Hindi. Niregaluhan ka eh. It's for free. Right? So that's the gift of God. Eternal life when you believe in His Son, Jesus Christ. So when you believe, you receive the gift of salvation. Ang regalo ng kaligtasan. When you continue to believe, you receive the gift of sanctification. Magkaiba yun. Nung ikaw ay nagkaroon ng pagkipagrelasyon mo, nanampalataya ka, you receive the gift of salvation. Ng kaligtasan. Pero dapat you continue to believe as you walk with the Lord. Hindi yung, tapos na, meron na akong eternal life. Okay? May kasabayan sila, once saved is always saved. Which is true. Kaya lang, you need to continue to believe. And that is the gift of sanctification. Namumuhay ng nararapat. Namumuhay ng matuwid. Meron bang namumuhay ng matuwid na natatapilok at nadadapa? Yes or no? Yes! I can testify it, even my life. Okay? Naunawaan po natin. Mary continued to believe, to walk in faith, okay, and in grace because it is a process. Proseso. Itong 2020 ay proseso na pinagdaanan ng marami sa atin. So that we be made more like Jesus. Para tayo po ay maging katulad ng Panginoong Kristo. And that's why, listen here, don't ever turn positional grace into performance grace. Ano ibig sabihin niyang pastor? Ano yung positional grace into performance grace?
Ang feeling kasi natin, pag tayo nakakilala na sa Panginoon, nag-ano ka na, naglalagay ka na ng mask. Hindi yung face mask, ha? Na para hindi ka makabasag pinggan, ang banal-banal mo. You try to perform. Lagi kang a-attend ng church, a-attend ng prayer meeting, etc., etc. Pero your heart is so much away from the Lord. Nagpe-perform ka lang. Pinapakita mo lang sa tao na magaling ka. So it's not about performance nor perfectionism. The only way we made perfect is by believing in the one who is perfect. And then we are perfected by grace. Ulitin ko, ha? Okay? It is not about performance nor perfectionism. The only way we made perfect is by believing in the one who is perfect, and then we are perfected by grace. Tanggalin natin yung maling kaisipan sa atin. Na ang inaakala mo, pag nagdi-devotion ka lagi, nagpre-pray ka lagi, tama yun, wala akong sinasabing mali yun. Okay? Na pag ginagawa mo, when you're doing what's right, you find favor in the sight of God. Papaburang ka ng Panginoon Diyos. Abundant nga ang favor ng Lord. Hindi mo kinakailangan mag-perform. Naunawaan po natin. Kaya pag dumarating ang pagkakataon, okay, na ikaw ay napuyat kagabi dahil nag-noche buena kayo at nag-gadgets ka pa, nag-computer games ka pa, at nakipag-chika-chika ka pa sa mga kapitbahay mo at mga kamag-anak mo, at alam mong ikaw ay kinakailangan na gigising ka na maaga, may devotion ka with the Lord Jesus, ngunit hindi mo nagawa dahil napuyat ka. Right? O maaaring ikaw ay may pasok kinabukasan. Nagising ka ng tanghali, nagmamadali ka, at ikaw ay sasakay pa ng jeep, sumakay ka ng jeep na traffic, at pinag-pray mo, sana naman ay Lord, ano ba itong ginagawa mo Pinaparusa mo ba ako dahil hindi ako nakapag-devotion kaninang umaga? Hindi ako nagising ng umaga? Ganun ka ba, Lord? Ganun ka ba? Sorry na, Lord, sorry na. At sinasabi mo, sana mawala na ang traffic. Nang mawala na ang traffic, humarot-hot na ang jeep. Arurot na ang jeep. And then all of a sudden, bigla na lang, boom! Pumutok ang gulong. Dahil manipis na, kita na yung ply. Kaya pagputok ng gulong, nagmamadali ka na, kinakailangan mo pumunta sa iyong pupuntahan, at nagbabaan yung mga kapasahero mo, dahil 50% lang ang jeep ngayon Kung 40 ng pasahero, dapat 7 lang ang sakay niya, ang capacity ng jeep. Bumaba ng ibang mga pasahero, ikaw ay naiwan, dahil bigla namang umulan. Wala kang payo. Talagang, Lord, pinaparusahan mo. Dahil hindi ako nakapag-devotion. Ano bang theology regarding that? Ang theology regarding that, for me to explain it, ay kaya nagka-flat dahil manipis na yung ply ng gulong at merong pako sa kalye. Yun ang theological reason. Kaya naman umalan, meron tinatawag ng water cycle. Nag-evaporate ang tubig at nagko-condense pag mabigat na yung cloud, saka uulan. Yun ang theological reason behind those things. Why it happened. Okay? Bad things happen even to good people. Always remember that. Bad things happen to good people. Hindi po, wag niyo pong sabihin na all of a sudden, you are out of favor dahil hindi ka nakapag-devotion. Yan ang taktika ng demonyo sa atin.
Hindi na ako mag-church. Kasi palpak naman ako eh. Hindi naman ako nag-pray eh. Hindi naman ako nagde-devotion. That's the tactic of the enemy. At lagi tayo nabibingwit ng kaaway sa kanyang mga kasinungalingan. Those are crazy way of thinking regarding the grace of God. So don't turn the positional grace into performance grace. Kung meron mang hindi ka nais-nais na nangyari sa iyo, ibig sabihin hindi ka na love ng Lord. Ibig sabihin na out of grace na. Hindi po. Maling-maling kaisipan, mga kapatid. May istorya po during the 1800s. Ang pangalan niya ay Blandin. Siya po ay isang magaling na acrobat tightrope. Okay? Ang ginagawa po niya ay magbabanat siya ng lubid sa Niagara Falls. At siya po ay magbibitin doon. Okay? Tatawid. Okay? Ilang libong beses na niyang ginagawa ang mga bagay na ito. And then, nung siya ay naging tanyag na, about 100,000 people came. Kung ano-anong way ang ginagawa niya. Nagdala siya ng wheelbarrow, nagdala siya ng 2 unggoy sa kanyang balikat para tawirin yung Niagara Falls. And then, challenge niya yung mga tao nakikinig. Talaga bang naniniwala kayo na kaya kong tawirin? Anong sabi ng tao? Dahil ilang beses na niyang ginawa. Okay. Ang sabi ng tao, yes, we believe! Naniniwala kami! We believe! We believe! We believe! Okay. And then you challenge the people. Sino sa inyo gustong sumakay sa likod ko? Para tumawid. Ito yung picture, no? Okay. Medyo pangit kasi 1824 pa yan eh. Okay. Nung mapicture. Meron lang isang mama na naniwala at sumakay siya doon sa likod ni Blandin para tumawid. That's the kind of faith that God wants for us. That no matter what happened, no matter how difficult, no matter how fearful the situation is, we can put our trust in the Lord. Believing is putting your trust in God. That we may continue to believe. Yes, you got to know the Lord, pero hindi doon natatapos. We need to continue to believe. We need to put our trust in the Lord. And that's why Mary was called by the angel highly favored. Pinaburan siya ng Panginoon Diyos. At maaaring sa thinking natin, wow, highly favored si Mary. Maybe she lived a perfect and a wonderful life. Hindi po. Alam natin ang pangyayari sa buhay ni Maria. Ikaw kaya kabataan at age of 15, 16, nasabihin mo sa iyong mga kaibigan, buntis ako eh. By the Holy Spirit. Magiging trending yan sa social media. Mababash siya. Pinagsasabi nitong, di ba? Sino maniniwala sa kanya? No one. Even that time, no one believes her. She was socially outcast. At bukod sa outcast na siya, dahil pobre pa yung kanyang pamilya. And then on her 9th month, she has to travel to her hometown, Bethlehem, para ipalista dahil nagpa-census yung gobernador. Malayo ang kanyang pinanggalingan. Kabuanan na niya. Pagdating nila doon sa kanilang pupuntahan, walang bakante sa mga hotel. Hindi siya nakapagpabook agad. Kaya ipinanganak ang Panginoong Jesucristo sa sabsaban. Ano kaya iniisip ni Maria sa mga pagkakataong ito?
Hey, what happened, Lord? What happened to your promise? Sabi mo, ang nasa sinapupunan ko is the Son of God. Son of God? Ipapanganak dito sa marumi at mabawong sabsaban? Diba? But she continued to believe. No matter how difficult life is. At habang lumalaki ang Panginoon Kristo, sino ang nawala sa kanyang piling? Joseph dies. Her husband dies. Di ba wala naman na si Joseph nung lumalaki ang Panginoon Kristo? Dahil namatay na siya. And at the age of 30, her son became a preacher. Iniwan na yung carpentry business nila. Nangaral na lamang ng salita ng Panginoon. Nagpagaling na lang ng mga sakit. And at the age of 33, she witnessed how her son died on the cross. The angel said, "You are highly favored." And we thought she will have a great and perfect life. Pero hindi. Hindi po nangyari. Maaaring sasabihin niya, Pastor, you don't know what happened to me this year. Di mo lang alam kung ano mga pinagdaanan ko ngayon 2020. Well, I know what happened to Mary. But in spite of all the difficulties Mary encountered in her life, yes, she was highly favored, but she continued to believe. She continued to believe. Marami sa ating mga kabata, marami sa ating maging mga matatanda have really lost their spiritual journey with the Lord because of what happened. Walang church. Ano mang gawin namin na encouragement na manood sila sa online, anong usually sabi nila? Mahina ang wifi eh. O sige, magpapadala kami ng USB. Okay, i-download namin, dadali namin sa inyong mga tahanan. Okay. Wala kaming gadget eh. So lahat ng pwedeng palusot, okay, lulusutan para umiwas lamang sa salita ng Panginoon. It's really going to drain you spiritually. Kung hindi intentional. Yung sinasabi ni Sir Dennis, wag po patumpik-tumpik, lalong-lalo na sa mga pagkakataon na may kahirapan sa buhay. Kaya mga kapatid, I pray that you'll be able to continue to believe the Lord in your life. Sa mga nagpatotoo na they would like to see greater things for 2021. Maganda ang pananaw na itong 2020 hindi naman puro kamalasan lahat ang nangyari. Sabi nga ni Daddy Ted, okay, it made him stayed at their homes and watch her 3 kids and her and his wife. Kung ilalagay lang natin sa tamang pananaw ang mga bagay na ginagawa ng Panginoon, mahirap, it's too difficult. But I pray that you may continue to believe na kayo po ay patuloy na manalig at manampalataya kay Jesus na ating pinagdiriwang ngayon pong Kapaskuhan. Why don't we come before the Lord? Hallelujah. We give you praise. We're going to worship Him. We're going to sing what He has done for us in our life. In the beginning, in the end. Okay, we're going to make this worship song a prayer before Him. Hallelujah. We give you praise.
sing of all you done. I remember how far you carried me from beginning till the end. Declare it. You are faithful, faithful to the end. I will sing of all you done. I remember how far you carried me from beginning till the end. You are faithful, faithful to the end. To the end, Lord. Unto the end. There wasn't a day that you weren't by my side. There wasn't a day that you let me fall. And all of my life, your love has been true. And all of my life, I will worship you. Oh, worship you, Lord. I will worship you. Hallelujah. We're going to sing the song again tonight. I want you to bow down your heads and close your eyes. Maybe a time between you and God. Hindi po ito para iput kayo in a spot, in a hot spot position. But I want you to look into your heart right now. God is not looking at the outside appearance, but is looking at our heart. So I want you to look into your heart. Don't judge it, just look into your heart. And I truly believe with all of my heart that God is saying to you that He is interested on you. You are His favorite right now. Ipinupulong niya at sinasabi niya at dinigdik niya sa iyong kaisipan, anak, paborito kita. Paborito kita. You are highly favored by me. I want you to lift your hands right now. Just lift your hands. Father, I really don't know what's going on upon the lives of many of us and even for those who are watching at home. I really don't know what's going on. Ano man, Lord, ang aming sitwasyon, katulad sa mga nagpatotoo dito sa harap, Panginoon, ipinakita mo na ikaw ay tapat. That you are faithful, O God. That you are true. That you are our loving Father. From beginning till the end, O God, Lord, naroon ka. Panginoon, sa gabing ito, sa aming pagdiriwang ng iyong karawan, Lord, I pray that you're going to touch our hearts. I pray that you're going to touch our spirit. I pray that we would not, Lord, let us perform, O God, Lord. But, Lord, amin pong binubukas ang aming puso sa iyo, Panginoon. Dahil batid mo ito. But you are faithful, O God. Can we sing the song and make it a prayer? Let's sing to Him right now. Let's worship Him. I will sing of all you've done for me, Jesus. And I will sing of And I'm going to remember how far you carried me. how far you carried From beginning till the end. You are faithful, Lord. You are faithful, Faithful to the end. I will sing
Father. You are worthy. Lord, we lift, Lord, our hands and our voice in worship and adoration unto your name. Thank you for your word, O God. Tunay nga na hindi ka tumitingin maging sa aming mga kapalpakan, Panginoon. Maging sa aming mga kabiguan. Maging sa aming mga pagsablay, Panginoon. Ikaw ang Diyos Ama. Natatangi ang iyong pag-ibig sa iyong mga anak. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos, na kami ay iyong nilingap. Salamat, O Diyos, na kami ay iyong pinagaling. Salamat, O Diyos, na kami ay iyong pinalaya. Salamat, Panginoon, na kami ay iyong niligtas. Salamat, Panginoon, na ikaw ang aming provision. Sa lahat ng aming mga pangangailangan, naging tapat ka sa aming mga anak, sa aming pamilya. Lalong-lalo, Panginoon, sa mga nangangailangan. Salamat, O Diyos, that we can worship you, that we can give you praises, O God. Father, tonight, O God, Lord, I pray that we're going to get out of this place, O God, Lord, being encouraged, knowing that your favored rests on us, O God, Lord. Naroon ang iyong biyaya, naroon, Panginoon, ang iyong pabor sa bawat isa sa amin. And I pray, O God, Lord, that no matter what would come, Lord, in our lives or even this 2021, we will continue, Lord, to remain and continue to believe and continue to put our trust on you. We give you praise. We give you glory. In this we pray in Jesus' name. Everybody says, Amen, amen. Palapakan natin ng Panginoon. Hallelujah. I'll call Ma'am Eunice. Makakaupo muna kayo, bawat isa. A few announcements lamang po. Our Sunday fellowship will happen this December 27 at 4 p.m. So, wala pa hong nilalabas na list. Kapag may nilabas na hong list, maging alisto po tayo to sign up your names. And don't forget that on Sunday, December 27, you bring your year-end gift. That's our best offering to the Lord. Yung sinabi kanina ni Sir Dennis, nabanggit niya na today. I don't think na-inform yung mga kapatid natin. But on Sunday, that's on Sunday, December 27, you bring your best gift offering unto the Lord. Amen? So, before we go, meron lang tayong uling konting snacks. And, sige, dali natin dito. Ang ushers po natin, for the snack, can you just distribute na lang? Stay na lang kayo sa inyong seats, Sige, assist mo na lang ako, Ate Michael. You can cut it. Salamat po sa inyong mga nakikinig sa kanilang mga tahanan. God bless you and Merry Christmas once again. Okay.